Ang babae sa eroplano ay nakasuot ng salamin sa araw habang nakasakay. Nang magsara ang pinto ng eroplano, at magsimulang lumipad ang eroplano, nakatulog siya agad, dahil sobrang antok, hindi sinasadyang nalaglag ang salamin niya. Agad itong pinulot ng batang babae sa tabi. Napansin ng babae na may kakaiba, nawala ang salamin niya, at nakita niyang suot ito ng batang babae na nag-aastangkol. Una siyang kinabahan, ngunit ngumiti siya at sinenyasan ang bata na ibalik ang salamin. Ngunit umiling ang bata at ayaw ibalik. Sa sumunod na sandali nanigas ang mukha ng babae. Hindi dahil galit siya sa bata, kundi dahil may nakita siyang madilim na nilalang. Nanginig siya sa takot at napaupo sa sahig. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili, at dahan-daang tumayo, ngunit nang tumingin siya sa paligid ng eroplano, bawat pasahero ay may itim na anino sa tabi nila. Alam niyang masama ang mangyayari. Bigla siyang nagwala at kumatok sa pinto para bumaba. Akala ng lahat na babaliw siya. Binalaan siya na kung magpapatuloy ay dadalhin siya sa pulis. Ngunit mas gusto pa niyang pumunta sa presinto kaysa manatili roon. Kaya napilitan ng piloto na ihinto ang eroplano, habang siya ay dinadala palabas. Paulit-ulit niyang sinasabi na dapat bumaba ang lahat. Nang bumaba ang babae, isinauli ng batang babae ang salamin niya, at sinabi na ibigay iyon sa ate kanina. Hindi alam ng bata na ang ate ay may malungkot na kapalaran. Mula pagkabata iba na talaga siya. Bakit ako may ganitong mga mata? Noong 3 taong gulang pa lang siya, ipinasuot ng ama niya ang unang pares ng salamin. Talaga bang mapipigilan ng salaming ito ang mga itim na anino? Simula noon sa aparador niya, nakatago ang mga itim na salaming kanyang sinuot mula pagkabata hanggang ngayon. Dahil sa batang babae na hindi sinasadyang kinuha ang kanyang salamin sa araw. Nakita niya ang mga anino sa buong eroplano. Kahit na nagwala siya ng ganoon, lumipad pa rin ang eroplano gaya ng plano. Alam niyang ang mga tao sa loob ay baka hindi na makabalik. Hindi nagtagal, ipinakita sa balita ang aksidente ng pagbagsak ng eroplano. At siya ay inaresto bilang pinaghihinalaan. Ngunit iginiit ng babae na wala siyang ginawa. Ngunit nagtaka ang mga pulis. Bakit siya umiiyak at gustong bumaba noon? Dahil nakita ko ang mga anino. Nakikita ng aking mga mata ang mga anino ng kamatayan. Ito na ang pinakamaraming anino na nakita ko sa buong buhay ko. Ang mga salitang iyon, biglang nagpaliwanag sa batang pulis sa labas. Noong minsan pumunta siya sa milk tea shop, nagtaka siya kung bakit nakasalamin ito habang nagtatrabaho. Sinabi ng leader na makakaapekto ito sa imahe ng tindahan. Kaya bigla niyang inalis ang salamin ng babae. Ngunit laking gulat niya na may isa pa sa ilalim. Ngunit inalis din iyon ng leader. Wala siyang nagawa, napilitan siyang tanungin kung anong gusto inumin ng lalaki. Ngunit gustong makita ng lalaki ang kanyang mga mata. Anong tinitingnan mo? Tumingin ka pa at itutusok ko ang plug sa mga mata mo. Tandaan mo ang sinabi kong iyon. Magiging mahalaga iyon balang araw. Bigla niyang nakita sa gilid ng mata ang binatang katabi. May anino sa likuran niya. Hindi niya napigil ang tumingin, dahil ang binata ay ang dati niyang kasintahan. Handa na ang milk tea ng lalaki. Hinawakan niya ang braso nito. Hintayin mong makalipas ang 3 minuto bago umalis. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. 1 minuto lang naman. Pakiusap maghintay ka muna ng 1 minuto bago ka umalis. Tinitigan niya ang bagong kasintahan ng lalaki sa loob ng kotse. Sinigawan siya ng lalaki na huwag na siyang makipag-ugnayan ulit. Hindi na siya nagpaliwanag, ngunit nainis na ang lalaki. At ayaw nang makinig, ngunit paglabas ng lalaki sa pintuan, hindi pa man nakakalakad ay nabangga siya ng mabilis na sasakyan. Agad lumabas ang lahat para tingnan. Nakakakilabot ang eksena, ngunit napansin ng mga tao na kalmado ang babae, na parang alam na niya ang mangyayari. Noon ay inisip pa niyang kakaiba ang babaeng ito, ngunit di niya alam kung bakit kakaiba. Ngayon ay alam na niya kung bakit ito kakaiba. Sa sandaling iyon, may gulo sa loob ng himpilan ng pulisya. Isang babae ang hindi sinasadyang bumangga sa kanya. At dahil wala siyang suot na salamin, muli niyang nakita ang madilim na anino. Ngunit napansin ng batang pulis ang lahat ng kilos niya. Ang babaeng iyon ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Ang mga bulong niya ay narinig ng lalaking nasa tabi. Paglabas ng babae sa himpilan, sinigawan niya ang mga pulis bilang mga walang silbi. Biglang may busina na umalingaw-ngaw. Isa pala iyong batang pulis. Gusto mo bang ihatid kita para mawala ang inis mo? Hindi siya nag-alinlangan at agad sumakay. Hindi inaasahan ng pulis iyon. Agad siyang umupo sa loob. Naisip ng pulis na biro lang iyon. Ngunit nakahanda na ang babae na ihatid siya hanggang bahay. Wala nang nagawa ang lalaki kundi sumang-ayon. Hindi niya alam na sa maikling biyahe, pagbabago ang kanyang kapalaran. Habang dumadaan sila sa tulay ng Yangtze, biglang inalis ng babae ang kanyang salamin. At tama nga siya, may isang lalaki sa gilid ng tulay na gustong tumalon at sa likod niya ay may itim na anino. Agad niyang isinuot muli ang kanyang salamin. Paulit-ulit niyang iniisip na wala siyang kinalaman dito. Wala itong kinalaman sa kanya. Maraming tao ang nagmamakaawa sa lalaki na huwag gumawa ng kabaliwan. Ngunit sinabi ng pulis na huwag siyang mag-alala.
Hindi siya tatalon. Ang lalaking iyon ay madalas bumalik buwan-buwan. Siguro ginagawa lang niya ito para mapansin. Pero sa pagkakataong ito mamamatay talaga siya. Ano? Hindi ko napakialam, wala akong kinalaman dyan. Nanginag ang pulis sa mga salitang iyon. Tiningnan muli ang lalaki. Mukhang ayos lang naman siya. Kahapon pumunta sa presinto ang ina ng babae. Galit na galit at sinabihang baliw ang anak. Nasaan ang anak ko? At bakit na naman siya nagkakaganoon? Kaya inisip ng pulis na siraulo lang ulit ang babae. Puro kalokohan lang. Ngunit nang ihatid siya ng lalaki pa uwi. At pababa na sana siya. Bigla siyang lumingon at tumitig sa kanya. Nagtaka ang lalaki sa tingin niya. Ngunit ang tinitigan niya ay ang numerong nasa telepono niya. Wala siyang sinabi. Diretso siyang umakyat. Habang pauwi ang lalaki, nakatanggap siya ng mensahe mula sa di kilala. Pagbukas niya minumura siya bilang tanga. Ang makakagawa lang noon ay ang babae. Nakasama niya kanina. Akala niya ay galit lang ito. At hindi niya pinansin. Ngunit biglang nakita niyang ang lalaking gustong tumalon. Binuka ang mga kamay at nahulog pa atras. Walang nakareact agad. At tuluyan siyang nahulog sa ilog. Nabigla ang pulis sa nakita niya. Hindi niya akalaing talagang gagawa ng kabaliwan ang lalaki. Alam niyang kapag nahulog sa ilog, malaki ang tsansang hindi na siya mabubuhay. Bumigat ang loob ng pulis sa pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali na iligtas ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw pa rin siya. Humagulgol ang ina sa matinding sakit. Hindi pa man nakakapag-asawa ang anak. Bakit kailangang mawala siya ng ganito? Doon lamang naalala ng pulis ang kakaibang babae. At sadyang kakaiba talaga ang babaeng iyon. Kahit maliligo lang, nakasuot pa rin ng salamin habang nag-e-enjoy. Kahit pinagtitinginan ng mga tao, sanay na siya sa ganoong tingin. Ngunit ng gabing iyon, lasing na dumating ang lalaki sa kanya. Sinabing patay na ang lalaking nasa tulay. Sinabi ng babae na sinabi na niyang mamamatay ito. Pinagsisihan iyon ng lalaki, kung nakinig lang siya noon. Marahil na iligtas pa niya ito. Sinabi ng babae na umuwi na lang siya at magpahinga. Ngunit pinigilan siyang isara ang pinto. Amoy alak ang lalaki. Sinabi niyang siya ay anghel na ipinadala ng Diyos. At inalis ang kanyang salamin. Sinabing gusto niyang makipagtulungan, upang magligtas ng mga taong nasa bingit ng kamatayan. Hindi niya alam, ngunit tinandaan iyon ng babae. Isang araw inalis niya ang salamin. Na tila matagal niyang pinag-isipan. At ginupit ang bangs na tumatakip sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alam, na nagtiwala siya sa maling tao. Pagkatapos ay lumabas siya ng walang salamin sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa paligid, at wala siyang nakitang anino. Kaya umalis siyang kampante, ngunit pagkalakad niya ng ilang hakbang, napansin niyang may itim na anino sa likod ng mag-inang nag-uusap. Gusto niyang malaman kung paano namatay ang babae. Kaya hinawakan niya ang anino. At nalaman niyang namatay ito dahil sa sakit. Pinakalma niya ang sarili. Alam niyang ang pagkakasakit at kamatayan ay likas sa tao, at wala siyang magagawa doon. Ngunit paglabas niya, nakabangga siya ng isang matabang lalaki. At napansin niyang, may maitim na anino sa kanyang likod. Ibig sabihin malapit na rin siyang mamatay. Para malaman kung paano siya mamamatay, hinawakan niya ang maitim na anino, at nalaman niyang mamamatay ito sa isang aksidente. At magiging napaka-brutal ng kamatayan niya. Naalala niya bigla ang batang pulis. Nakahapon ay nagsabi sa kanya, na gustong makipagtulungan sa kanya, para iligtas ang mga taong malapit ng mamatay. Ngunit hindi niya alam na abala rin ngayon ang batang pulis. Inihagis niya sa nobya ang isang litrato. At nang makita ito ng babae ay labis siyang kinabahan. Tinanong siya ng lalaki kung planado na ba mula sa simula. At sinadyang lapitan siya. Hindi sumagot ang babae. Ngunit sinabi ng lalaki, kahit hindi ka magsabi, aalamin ko pa rin ang totoo. Ngunit hindi niya alam na malapit na rin siyang mamatay. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kakaibang babae. Sinabi nitong sinunod na niya ang payo niya. Nailigtas ang mga taong malapit ng mamatay. At ngayon, may nakita siyang isang taong malapit ng maaksidente. Kaya pinapanta niya ito agad. Hindi pa man nasasabi ng babae ang address. Inutol na ng lalaki ang kanyang salita. Sinabi niyang hindi siya makakapunta. Sobrang abala na siya. At ang sinabi niyang tungkol sa pagliligtas ay puro lasing na salita lang. Ikaw talagang bastos na bata. Huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Kung hindi sisipsipin ko ang mga mata mo gamit ang vacuum. Kaya wala siyang nagawa kundi umasa sa sarili. Inilabas ng babae ang bungkos ng pera. At ginaya ang paraan kung magbilang. Hindi alam ng lalaking kaharap kung anong balak niya. Ilang sandali pa at sinenyasan niya na sa kanya na lahat ng pera. Basta't samahan lang siya roon buong umaga. Ngunit natawa ang lalaki, at tinanong kung gusto niyang mangloko. Kaya galit siyang pinaalis, sabay ibinato sa kanya ang pera. Hindi naman siya tanga para kagatin iyon. Naisip ng babae na mabuti pa rin ang hangarin ko. Ginawa ko na ang makakaya ko. Kung gusto ng kapalaran mong mamatay, wala na akong magagawa. Habang papaalis siya, bigla niyang naisip ang paraan ng pagkamatay ng lalaki. Kaya nagpa siya siyang subukan lahat. Sinimulan niyang galitin ang lalaki. At agad namang nagalit ito.
Tumiklab ang inis ng lalaki. Lumapit ang babae at hinampas siya. Nabigla ang lalaki sa ginawa niya. Akala niya ay mayabang na babae ito. At agad tumakbo palayo, upang pigilan siya. Hindi na inintindi ng babae ang sarili. Ngunit itinulak siya ng lalaki. At isinugal na niya maging ang buhay niya. Sinadya niyang banggain ang sulok ng mesa. Lubos na naguluhan ang lalaki. Nang makita niyang damyugaw ang noo ng babae, hindi na mapakali ang lalaki. Tumayo siya at tumakbo. Inilagay ng dumating na pulis ang paa niya. Ngunit siya mismo ang nadapa. Bago pa man makatayo, nadagan pa siya ng babae. Hindi na nakapagpaliwanag ang babae. Sinabi niyang hulihin agad ang lalaki. Hindi makapaniwala ang lalaki, ngunit dinala pa rin siya. Tinanong ng pulis kung tapos na ba ang lahat. Ngunit sinabi ng babae na hindi pa ito tapos. Dahil sa mga aninong nakita niya. Alam niyang may humahawak sa matabang lalaki. At naririnig niyang may sumisigaw na palabasin ng isang tao. Kung hindi ay papatayin niya ang bihag. Mula sa mga tao sa paligid. Nakita niyang ang babae ang hinahanap ng may baril. Ngunit bago pa man matagpuan ang sniper, nabaril na agad ang bihag. Naalala ng babae na suot ng may baril ang relo. At nakasuot siya ng uniforme ng sundalo. Ibig sabihin nakaligtas ang lalaki. Ngunit may iba namang nadamay kapalit. Kahit maraming problema ang pulis. Ang kasong ito ay masyadong komplikado. Kaya ginamit nila ang alaala para mahanap ang lugar ng insidente. At, hindi inaasahan ng babae na makita ang hinahanap ng salarin. Dahil sa pagnanais na subukan. Pinuntahan nila ito, at napatunayan nilang siya ang kasintahan. Kaya nakumpirma rin nila, na may sundalong tumakas kaninang madaling araw. Upang baguhin ang magiging takbo ng mga pangyayari.